Nagpahayag ang Malacanang na dapat magsagawa ng malawakang konsultasyon at masusing pag-aaral ang pamahalaan kaugnay ng panawagang ibalik ang death penalty sa bansa. Ayon sa palasyo, dapat isaalang-alang ang karapatang pantao at ang pagkakataong magbago ng mga akusado. Detalye, balitaan mo kami, Julius Desamburo. Sa kabila na naglalabas ang ulat hinggil sa paglaganap ng kriminalidad sa ilang bahagi ng bansa, iginiit ng Malacanang na ang pagpapanumbalik sa death penalty ay kinakailangan pa ding dumaan sa kaukulang diskusyon, proseso at malawakang konsultasyon. Sa naganap na pulong pambalitaan ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma Jr. na seryoso ang naturang usapin na dapat pagtuunan ng malalimang pansin. Inihayag ito ng kalihim kasabay ng kahilingan ng ilang sektor na dapat nang ibalik ang parusang bitay sa ating bansa. Ang bagay na ito po ay pagbabago ng batas, no? At dahil sa malalim na at malawak na implikasyon, nararapat lamang na ito ay maging paksa, no? ng malawakang konsultasyon at pag-alam, no? hinggil sa saloobin ng mga mamamayan. Ayon kasi sa mga ulat, mas nagiging marahas o mapangahas at matapang ang mga kriminal. Ilan lamang dito ang pagpatay at panggagahasa sa 4 na taong gulang na batang babae sa Maynila at ang pagkakatukoy sa halos 84 na kilong shabu sa isang raid sa Batangas na umano'y puno ng Mexican drug cartel dito sa Pilipinas. Dahil malaking pagbabago ito, no? Yung ay no capital punishment. Sa aking palagay, kinakailangan yung malaman ang saloobin ng iba't ibang mga sektor na pwedeng maging batayan ng ating mga mambabatas. Hindi pa yan tinatalakay ng Pangulo at ng Gabinete. Sabi pa ng kalihim na pinaiigting na din ang kampanya ng Philippine Drug Enforcement Agency para matigil ang drug trafficking na nakakasira sa buhay ng ilan nating kababayan, partikular ang kabataan. Gayon din naman ang pagpapalakas ng puwersa ng pambansang pulisya laban sa mapagsamantala, lalo ngayong nauuso na ang riding in tandem. Kung matatandaan, taong 2011 nang mismong si Pangulong Aquino ay tutol sa implementasyon ng death penalty. Samantala, tiniyak ng Malacanang na tuloy din ang pagkilos ng pamahalaan para maproteksyonan ang karapatan ng bawat Pilipino. Ilan na dito ang pabibigay proteksyon at hustisya sa mga miyembro ng media dito sa bansa. Sa ulat kasi na inilabas ng Human Rights Watch, tila tuloy pa din ang pamamaslang sa mga mamamahayag o extrajudicial killings, torture at forced disappearances. Kaya matapos ilabas ang naturang puna sa World Report 2014, agad na inihayag ng Administrasyong Aquino na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang investigasyon at paglilitis sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao. We continue to work with the concerned government agencies. Ang direktiba nila ay pag-ibayuhin yung pagsisiyasat at paghahanap sa mga gumawa ng mga krimeng ito, dahil hindi naman po natin mapapahintulutan yung paggawa ng karahasan laban sa mga journalist, no? At laban sa mga nagtatrabaho bilang mga periodista, no? in the exercise of freedom of expression and freedom of the press. Sinabi pa ni Secretary Coloma na ilan sa pag-iibayuhin ng pamahalaan ay ang pagsisikap na mabigyang katarungan ang nagaganap na karahasan at pamamaslang lalo sa mga tagapagbalita, gaya ni radyo natin announcer Rogelio Botalid ng Tagum at halos 30 mamamahayag na nadamay sa Maguindanao Massacre. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago sa rules of court na siyang magiging salik upang mapabilis ang pagdinig sa naturang mga kaso. Kaisa din naman ang administrasyon sa pagsusulong o pangangalaga sa karapatang pantao ng bawat isa, kung kaya taon-taon nakikiisa ang bansa sa pagdiriwang ng International Day of Human Rights. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Desamburo.